All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po, no, nagtatalo-talo na ang mga mambabatas. No, nagkakagirian po, no, lalong-lalo na dito po sa ginaganap na Senate Blue hearing dito po sa flood control scam na ito. Meron po dyan dating chairman ng committee na yan, mukhang nagwawala po, pinipilit po ang kanyang kagustuhan na protektahan itong alam naman natin na pinakamarami ang nanakaw sa kaban ng bayan. Pero pinipilit niya po ang kagustuhan niya na ipasok ito sa witness protection. Ngayon, yung current sitting chairman ng Blue Ribbon Committee, na-interview lang at meron pong nagbigay po siya ng opinion niya kung sino ang karapat-dapat na pumasok dyan, nagtitake offense yung senador. Na-o-open po yung senador na gustong ipasok yung malaking nakurakot sa kaban ng bayan sa witness protection. Biruin mo yon, senador ka pero nagpapaka-abogado ka. Di po ba? At ganun din po, after nung hearing kahapon sa Blue Ribbon Committee, nagplenaryo, ayun, meron na naman muntik magkasuntukan, mga kababayan, kaibigan, mga katokis, mga kapots, no? Nako, sila na yata. Ewan ko na lang, maganda mga makababayan, baka first time in history sa ating Senado, meron na talagang magsuntukan. Opo, baka meron na talagang magsuntukan. Maalala nyo, si Robin, saka si Joel Isalayer, Joel Villanueva, di ba, nagkakahamunan, nagkakainitan sila, sana tinuloy nyo na, sana naman may maganap na ngayon para malaman natin sino talaga ang matapang. Mga kababayan, okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, itong dalawang senador na nagkainitan sa plenaryo. Okay, so ang tinutukoy po natin, ito pong si Senator Kiko Pangilinan at Senator Jinggoy Estrada. Alam nyo naman, napakainit ng usapin pagtungkol po sa nakawan, no, sa pandarambong sa tenga ni Joseph Estrada o ito si Jinggoy. Kasi po, ito pong si Kiko Pangilinan nag-privilege speech at may nasabi po siya tungkol sa isang kaso na hindi po maganda sa panlasa o sa pandinig nitong si Senator Estrada. Diyan po sa balita ng politico.com.ph, malisyosong Kiko, malisyoso daw po si Senator Kiko Pangilinan. Jinggoy slams Pangilinan pork scam remark as raps linger. Kasi nabanggit po doon sa privilege speech ni Senator Pangilinan yung reference tungkol kay Janet Napoles, PDAP Queen. Di ba nandyan din si Jinggoy to. Di ba nasangkot din dyan si Jinggoy? Eto po kasi, still facing 11 counts of graft despite his acquittal on plunder last year. Senator Jinggoy lash out, talagang ano po siya, nagalit po siya. Nagdidiwara po siya, nagwalwal siya on Senator Kiko Pangilinan for what he called malicious and unfair. Malisyoso ka at hindi ka patas. Insinuation during a Senate Blue Ribbon Committee hearing on anomalous flood control projects. Pangilinan had remarked that corruption in the public works and highway might not have flourished have those linked to the PDAP scam had been jailed. Ang sakit naman nun mga kababayan. Talagang matitake offense nga si Jinggoy kasi bakit? Sangkot siya na-acquit siya sa plunder pero meron pa rin siyang nabibinbin, no? Actually, guilty na nga siya sa bribery. One count of direct ba yun o indirect? Tapos may dalawang count pa ng bribery. Di bali tatlo yun Nag-motion for reconsideration lang po si Senator Jinggoy. Hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa, I believe, ombudsman, no? Correct me if I'm wrong.
o Sandigan Bayan. Basta doon po. Ngayon, nung nagsalita si Kiko, sabi niya, hindi naman sana mangyayari ito. Hindi mangyayari itong mga gantong kalokohan sa Department of Public Works Flood Control Scam kung sana lahat nung sangkot sa Janet Napoles PDAP scam nakulong lang. Ang sakit naman nun. Masakit mga kababayan. Estrada, who was charged with plunder over the multi-billion peso pork barrel scam allegedly mastermind by Janet Lim Napoles but later acquitted, insisted Pangilinan's remarks were clearly aimed at him and former Senator Bong Revilla. Bakit? Pinangalanan ba? Masyado kang nagre-react eh. Mabuti sana kung directly na tinuro ka, binanggit ka. Hindi po eh. General ang sinabi ni Kiko Pangilinan. Sabi niya kung lahat lang sana nung sangkot, lahat lang nung nasangkot dito sa PDAP scam na ito o na link ay nakulong. Ayun po eh. Wala naman sinabing sana nakulong na lang si Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Hindi po. Kaso alam nyo naman, siyempre mainit ang pangalan ni Jinggoy, talagang napipikon na siya, kaya po nagsalita na siya. He also noted that while he was convicted of one count each of direct and indirect bribery for allegedly pocketing 6.7 million of PDAP kickbacks, Sandigan pala. The Sandigan Bayan overturned the conviction in August. Ayan daw. Na-overturn na daw po. Tapos na yata. Quote, his comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla in the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Ayan po ang sabi ni Estrada. Ngayon, nagpaliwanag naman si Pangilinan. Sabi niya that his point was not personal, but rather about the country's low conviction rates in corruption cases. Kaya nga, mabuti sana, Senator Jinggoy, kung ang ginawa mo na lang, inantay mo na lang na banggitin yung pangalan mo. Sa bagay, sabi mo, inoverturn na ng Sandigan Bayan, so wala ka ng kaso. Ganun po ba? Malinis ka na. Why do you have to react? Acquitted ka na nga sa plunder, so therefore, hindi naman na siguro akong pinapatungkulan yan. Acquitted na ako. Yung nag-motion for reconsideration na ako, wala naman na. Bakit ka nagre-react? Acquitted ka naman na so therefore you don't have to react. Hindi ako yan. Acquitted na ako eh. Hindi naman ako yung pinatutungkulan dyan ni Senator Pangilinan. Pero, siguro, hindi lang matanggap ni Jinggoy na alam mo na yung perception ng taong bayan, still have to remind Kiko Pangilinan, dapat dahan-dahan. Kasi mainit po talaga. Hindi rin natin masisi si Jinggoy na mag-react ng ganyan violently, kasi nga pangalan niya po ang nasasabit na naman dito. Kumbaga iisipin ng tao may history, may historya. Sabi lang ni Kiko, wala pong personalan. Gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa. Ayan. Kaso mainit si Estrada eh. Sino ba pinapatamaan mo? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court? You're a lawyer, I'm not. You should not be talking that way. You're undermining the judicial process of our country. Ayun po kung ano nang pinagsasabi ni Jinggoy. Nag-init siya. Siguro karapatan niya yun. Ayun ang mapil niya kasi po mainit ang issue dito at nadadawit na naman ang pangalan niya. Ngayon, ang nangyari, nakakita po ako ng video, kusang lumapit naman po si Jinggoy Estrada kay Kiko Pangilinan at nag-handshake sila. Siguro alam nyo naman, sinasabi natin, when emotions are high, intelligence are low. When emotions are high, hindi ka na nakakapag-isip dahil nga si Jinggoy, siyempre uulitin ko, nadadawit na naman ang pangalan niya. Katatapos lang nitong isa, ito na naman. Siguro nagkaayos naman sila based doon sa video. Tama naman yan. Si Kiko Pangilinan naman, sabi niya, humihingi po ng pangunawa. Sana na lang, direkta ka na lang nagsabi ng, I'm sorry po.
O, okay, ganon. O, kalaunan po siguro nagkaayos yan. Pero, alam mo naman, mainit ang usapin sa flood control scam. At nababanggit ang pangalan ni Jinggoy. Actually, kakasuhan na nga po sila ng MBI at baka ang AMLAC ipipris ang assets ng mga yan. Tama lang naman yan. O now, pasok naman tayo dito sa isang nagsagutan bago si Jinggoy at Kiko. Doon po sa simula pa lang, kabubukas pa lang, hindi pa nag-uinit ang mga puwet nila sa upuan nila. Si Marcoleta binakbakan na si Ping Lacson kasi bakit daw ganon yung binigay na sagot ni Ping Lacson doon sa nag-interview sa kanya na sino po ba ang mas karapat dapat na mapasok sa WITSEC between Bryce Hernandez and mag-asawang Diskaya. Sa opinyon ni Ping Lacson, ang karapat dapat ay si Bryce Hernandez kasi mas katiwa-tiwala. Kasi yung dalawa pong mag-asawa, makikakitaan mo ng hindi forthcoming. Hindi mo makitaan ng nagsasabi ng kabuuan. Nagpapagamit Ayun ang kinagagalit ni Marcoleta. No? Kung ano ang pinagsasabi niya, kaya ang sabi ni Lacson, I'm just giving my opinion. 'Di ba? Huwag mong questionin yung opinion ko. Si Marcoleta, kung mukhang abogado, no? Gusto niyang brasuhin yung hindi naman abogado, kung ano-anong pinagsasabi, kaya sa huling-huli, sabi ni Ping Lacson sa balita ng Politico, protector ka ba? Lacson blast Marcoleta, why are you protecting the Diskaya? Tama nga naman Marcoleta. Bakit nga naman? Di po ba? Hindi ko na po babasahin ito. Siguro lahat naman napanood ninyo, napakinggan ninyo yung mga pinagsasabi ni Marcoleta. Ilang beses na po ito. This is the second time na bakbak siya ng bakbak. He keep on insisting na itong mag-asawang Diskaya na to ay ipasok sa WITSEC. Di ba? Nagtitreat pa siya. Tinataasan niya ng mga boses yung kapwa niya senador. Parang feeling niya, ako ang dapat masunod. Mr. Marcoleta, bakit parang nag-aabogado ka sa mga Diskaya? Ang sabi nga ni Ping Lacson, bahala nang magdesisyon dyan ang DOJ. Hawak na po yan ng DOJ. Nung tinanong na pwede bang ipasok si Bryce Alcantara sa WITSEC, ang sabi niya dati, if I can remember, it depends on the DOJ based on their assessment after all those questioning, no? At that is just a privilege. Hindi po karapatan na mapasok sa WITSEC. Bakit Marcoleta? Ilang araw mo nang kinakampihan itong mga Diskaya. Bakit pilit na pilit mong sila ay protektahan? Natatakot sa buhay? Bilyonaryo po yan. They can afford to hire a bodyguards to protect themselves. Bakit? Ano dahilan? Bakit? Bakit kinakailangan ipasok sila sa WITSEC tapos maaabsuelto sila sa mga kaso? Sila nga ang major culprit. Bakit hindi mo hayaan ang DOJ ang mag-assess sa kanila? Bakit nag-aabogado ka? Bakit kinakatay mo ang mga kapwa mo senador? O ngayon di ka pinapansin? Nagmumukha kang ikaw na yung antagonist. Sobra kang antagonist. Tama po ba yung word na yun? Sobra kang kontrabida. Marcoleta? O pag mamaya, meron na namang Senate Blue Hearing Committee, isisingit mo na naman na gawing WITSEC na naman itong mga to. Kami po hindi papayag. Kung tutusin, hindi papayag ang taong bayan na gawin silang WITSEC. Dapat panagutin sila. Bakit pinoprotektahan mo sila? May tinatago ba kayo? O kung gusto mo, mag-resign ka bilang senador, mag-abogado ka sa mga Diskaya. Baka mas magaling ka pa sa abogado nilang si Attorney Samaniego III. Di po ba? Nakakahiya. Ano ka ba? Impartial ka ba? Di ba dapat i-weigh in mo? Pinangungunahan mo ang DOJ. Trabaho po ng DOJ yan. Tapos nagtitreat ka pa kay Rimulya. Ay nako mga kababayan. Ewan ko na lang po. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share.
Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.